Hey guys, magandang hapon. Kamusta po kayo mga ka-legit Taricans? Oh, sino ang late kanina? Hindi na po yun mauulat, charis. Anyway, nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang ka-legit Taricans po ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happening single sa TVJ and legit Taricans. And for today's video, ang ating nga pong pag-uusapan ay patungkol po dito kay Zombie. So marami nagtatanong, no, kung makakabalik pa ba si Zombie, paalam zombie na ba talaga ito, is this real na ba talaga? So, yan pong ilan sa mga sasagutin po natin na mga katanungan mula po sa mga naguguluhan nating Kaligitary Cats. But before that, nais ko po muna na i-shout out ang mga masusugid po nating taga-subaybay. Bilang pasasalamat of course sa inyo walang sawang pagsuporta at pagtutok parate sa ating mga daily updates. So ngayong gabi, narito po sila Call, magandarang gabi sa inyo. Miss Andy Vlog, magandarang gabi. Thank you so much sa pagtutok araw-araw. Sir Cool Eyes, magandarang gabi. Miss April Cordero, magandarang gabi. And Miss Rose Maria, mga masusugid po natin taga-subaybayan. Thank you so much po muli. And mabuhay po kayong lahat. At para naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating mga balita. Samantala, for today's video, eto nga pag-usapan na nga po natin ang tungkol sa atin pong mainit na balitaan. So, after po pala ng birthday ni Tali, anniversary ni Bossing and Poleng, ay birthday naman po ngayon ni Miss Pauline Luna Soto. O, diba mga kaligit, Mrs. Pauline Luna Soto. O, diba, sunod-sunod po ang occasion nila ngayong Nobyembre. Kaya naman talagang worth it at deserve po nila Bossing na magbakasyon. So, sa mga naghahanap kina Bossing ay nag-e-enjoy po sila ngayon at ine-enjoy yung kanilang bakasyon. Anyway, speaking of bakasyon, so si Zombie mga kaligit Taricans ay tila na sa isang bakasyon din at kinakailangang umuwi sa Nigeria. So, alam niyo naman po siguro kung bakit dahil taga ron siya. Charis. So, sa mga nagtatanong, mga kaligit Taricans, kung babalik pa itong si Zombie, ay yes, babalik pa itong si Zombie, lalo na talagang gusto na rin po niya dito sa Pilipinas at may trabaho din po siya dito sa Pilipinas. At noon pa man po niyang sinasabi mga kaligit Taricans na talagang gusto niyang mag-stay dito. Kung tutuusin po, pwede nga siyang bumalik doon at magiging nurse Pero hindi, mas pinili po niya na mag-stay dito sa Pilipinas. So, may mahigpit na reason lang po talaga mga kaligit Taricans kung bakit kinakailangan po niya na umuwi sa Nigeria sa kanila. And ipinaliwanag na rin di umano po ito ni Tito Sen. Hoping nga po no mga kaligit Taricans as long as possible makabalik po agad itong si Zombie kasi nakakamiss na rin siya sa barangay. But anyway, ito na nga po ang kasagutan sa inyo pong mga katanungan kung babalik pa ba si Zombie at bakit kinakailangan na ngayon pa po siya umalis. Bukod nga po sa matagal nang hindi nakakauwi itong si Zombie sa Nigeria, kagaya ng sinabi po ni Tito Sen, dahil nga raw po ang in-apply niya dito sa Pilipinas ay student visa. So, hindi daw po maaari yan, lalo pat nagwo-work na siya ngayon at talagang nangangalandakan na siya yung nagtatrabaho dahil nasa EAT po siya. Tapos, meron pa siyang movie, di po ba mga kaligit Taricans? Kagaya nitong sabi, Miss Wilmy Villanueva. Ayan, kasi ang in-apply po niya dito sa Pinas, student visa. Kaso ngayon, nagwo-work na siya sa EAT. Bawal po yon. Kailangang umuwi ni Zombie tapos pagbalik niya, mag-a-apply na po siya ng working visa po. Kaya wala si Zombie. So, sana mabilis lamang po ito mga kaligit Taricans, ano? And okay lang din po yun para magkasama po siya na kanyang family sa Nigeria.
For sure ay marami pong kwento si Zombie sa kanya pong family pagka-uwi po niya doon. Kasi syempre hindi naman po naiintindihan malamang ng kanyang family yung salita po natin dito. Kaya magkukwento itong si Zombie no, na mga blessings na natatanggap niya. Although siguro naman meron po silang communication pero iba pa rin yung face-to-face no, na kinakwento mo yung success mo dito sa Pinas. Ano ang status ng life niya dito sa Pinas. So, congratulations kay Zombie guys. At the same time, praying po mga ka-OG na sana ay makauwi rin po siya agad at makita po ulit natin siya sa EAP. So, yun lang po mga ka-legendary guys. Samantala, pag-usapan naman natin mga ka-legendary guys ang patungkol dito sa naging reaksyon ni Tito Sen. Patungkol po dito sa isang mainit ding pinag-uusapan sa social media. So, napaka-importante mga ka-legendary guys no, na maging aware din po tayo sa mga balita outside showbiz and outside EAP. So, sabi nga po dito sa reaction ni Tito Sen ay dapat pati mga motorcycle na escorts, bawal. Daming makapal talaga. Totoo yan. Ang dami pong makakapal. Kaya tama lang na i-voice out at sinabi ito ni Tito Sen. So, ayun nga po dito, nagalit yung MMDA traffic head. Kasi ba naman, nagtangkang takasan. Grabe nga naman yon. So, sabi po dito, dahil 1,000 pesos lang ang penalty, pwede nyo nang unguyin enforcement namin, enforcers namin. Tinakbuhan mo ang legitimate apprehension. Nung naabutan ka, pasensya. Muntik mong suwagin mga enforcers namin. Sa'yo kaya namin gawin yon. Anong mararamdaman ng pamilya mo? Nakakalungkot na connected pa kayo sa gobyerno. Naka-display pa sa windshield nyo yung ahensya at naka-embroider pa sa t-shirt nyo ang logo to resemble a government employee. Private contractor naman kayo. Sarap ng buhay. With gigil po yan for sure. So, yan na lamang po ay naging reaksyon nitong MMDA traffic head na si Sir Bong Nevriha. Grabe nga naman kasi. Ginagamit kasi na parang nakakahiya na nagtatrabaho pa man din po sa gobyerno tapos ganyan. So, sana nga raw po itaasan sa 1,000 ang penalty kasi grabe mga ka-legendary cards, parang binabaliwala lang yung mga ganitong klaseng violation, lalo na kapag sinasadya. Mas nakakainis po yung sinasadya tapos magsusorry lang, ganon. Samantala, sabi naman sa komento po ni Sir Manuel Ponce, magandang gabi din po sa inyo. Late kayo, sayang yung face reveal natin. Charis. Anyway, sabi po niya dito, totoo naman talaga na nakakaalis ng stress ang TVJ at legit host the breakouts, lalo na kapag galing ka sa work at nanood ka ng replay. O kapag sa bahay ka naman, nakakabawas ng pagod sa gawaing bahay kapag napanood mo na ang TVJ at legit host the breakouts. So automatic po kasi, Sir Manuel Ponce, no, kapag nanonood ka sa bahay, kapag kadating na alas 12, buhay na po ang TV, then rest na, pahinga na. Habang kumakain, nanonood, after kumain, nakatambay na lamang po at nanonood ng EAT. Tapos, parang pahinga mo sa trabaho, sa gawaing bahay. Time para sumaya. At the same time, ano na rin po ito, banding na rin ng family. Kapag katanghalian ang panonood ng EAT. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Sir Romy Obispo, magandang gabi sa inyo. Good evening, Ma'am Gandara. Sila naman talaga ang Itbulaga. Sila yung kinikilalang tunay na Itbulaga. Kaya yung Itbulagta, wag nang mangharap ng gising. Grabe nga naman yun mga ka-legendary guys. So, about po dito sa pagkilala sa TVJ bilang Itbulaga. Nako, kahit po sa YouTube man lang po pag i-check nyo po yung yung search, makikita nyo doon Itbulaga sa TV5. Itbulaga ng TVJ.
Itbulaga TV5 eh. So, ibig sabihin, yung EAT, hinahanap po nila sa TV5, pero Itbulaga, yung kanilang tinatype. Ibig sabihin, ang TV5 or ang TVJ, ang Itbulaga para po sa kanila. Napakalinaw doon sa TV5 po hinahanap. At the same time, pagdating naman po sa TV ratings online, makikita po ninyo na TVJ talaga ang nangunguna. At TVJ ang siyang pinapanood ng maramit sinusuportahan. And then sa barangay, TVJ, Itbulaga pa din po ang sinisigaw sa barangay. O diba, isang malaking sampal po yun para sa kabila. Sabi ko nga po, kung taong bayan ang tatanungin, nako ay panalo na ang TVJ. So, yun lang po muna ng ating update ngayong gabi mga Kalidya Tabricals. Pa-comment na lamang po sa baba ng inyong mga komento dahil binabasa ko at nababasa ko po naman lahat ng yan mga Kalidya Tabricals. So, yun lang po muna for tonight. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po kapag may mga bago tayong videos ay manonotify po kayo. So, yun lang mga ka-OG.